kabila na yung tao ay nagkaroon ng pagbagsak o pagkakasala, ay hindi naman nawala yung preparasyon ng Diyos para muling papanumbalikin ang tao sa Kanya. Sapagkat ang nasabi doon tiyak na kayo ay mamamatay. Ibig sabihin, yung pagkamatay ay hindi physical, kundi yung relationship na naputol between God and human being. Pagdating sa Panginoong Hesus, makita na naman natin na kanyang intensyon na namang patayin sa panahon, nagkaroon ng parang, di ba, sa panahon ni Herodes ba yun, yung lahat ng mga bata sa Jerusalem na nagkakaedad ng 2 taong pababa, simula nung makita ng mga pantas yung bituin, ipinag-utos ni Herodes na patayin lahat ng mga bata dahil hindi na bumalik yung mga pantas sa kanya. Na sinabi ni Herodes na kailangan pag nakita niyo yung bata, bumalik kayo sa akin, ako'y sasambarin. Pero ang intention ay para patayin yung mga bata. Nung hindi bumalik yung mga pantas, ang ginawa niya, iniutos niya sa mga opisyalis ng mga Romano na ang lahat ng mga bata na edad 2 taong pababa simula nung makita ng mga pantas yung bituin, kailangan patayin lahat. So nangyari na ang intention ni Satanas ay talagang mawala yung propesya din sa kanya na ang binhi ng babae ang dudurog sa ulo niya. Kaya lang, hindi pa rin nagtagumpay si Satanas sapagkat nailigtas na naman, naidala si Maria sa Egypto, di ba? Tapos doon ipinanganak, tapos nung nawala na si Herodes, saka bumalik ng Nazareth. At doon sa last part na na-pinpoint na niya kung sino yung binhi ng babae, which is ang Panginoong Hesus, mapapansin natin na doon sa kanilang confrontation habang si Kristo ay nagkaayon. So ginawa ni Satanas yung lahat ng kanyang mga panunukso. Kung talaga ikaw ay anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Ang sagot ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa mga salita ng Diyos. Dinala hanggang sa tatlong beses siyang dinala doon sa pagtutukso na sinabi, kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, magpatihulog ka sa building na ito sapagkat nasusulat din naman sa mga aklat ng awit na kapag ka ikaw ay tumalo, aalalayan ka ng mga anghel. Pero hindi rin naman nagtagumpay si Satanas dahil pinalaya siya ng Panginoon. At doon sa panghuli, dinala siya sa bundok at ipinakita yung magagandang building ng Jerusalem at sinabi, ang lahat ng mga ito ay binigay na sa akin. Kung kayo sasamba sa akin, ibibigay kong lahat yan sa'yo sapagkat pwede kong ibigay yan kahit kanino na gusto kong bigyan yan sapagkat yan ay akin. So ganoon ang ginagawang proseso ni Satanas para yung plano ng Diyos na pagliligtas sa mga tao ay mawala ng bisa. Sapagkat ang laging nakatanim sa utak ni Satanas, ayon sa Genesis, ang binhi ng babaeng ito ang dudurog sa ulo mo. Alam na natin yung kwento na si Kristo ay pinapakok sa cross dahil sa mga rason na ang nag-akusa ay ang mga Hudyo, yung kababayan mismo ng Panginoong Hesus. Ang lahat ng mga akusasyon laban sa Panginoon ay hindi naman talaga totoo. Ngunit dahil ang Panginoon ay isang perpektong tao, perpektong Diyos, nag-submit siya sa batas. Hindi niya kinakailangang labanan ang batas sapagkat yung umiiral na batas ng panahon na yun. Batas pang relihiyon at batas pang gobyerno, nag-submit siya. Pero sa kaisipan ni Satanas, yung kanyang ginagawa na ito ay kanyang tagumpay. Dito lumabas na ang termino natin ay bubu at tanga din pala si Satanas. Kasi hindi niya naisip na kapag napatay ang Panginoong Hesus, yun pala yung fulfillment ng pagdurog sa ulo niya. Sapagkat kung ang lahat ng batas na sinusundan ni Satanas at yun ang ginagamit niya para akusahan ng Panginoong Hesus, kahit sino mang mga Kristiyano, tandaan natin si Satanas ang accuser of the brethren. Dahil siya ang tagapag-akusa sa atin, araw-araw may kaso siyang isinasampa sa Panginoon. Isinasampa sa Diyos, aakyat doon sa langit. Kaya nga kung titingnan natin, paano tayo maliligtas ngayon? Alam natin na ang diablo ay araw-araw nag-aakusa sa atin. Hindi lang po pwedeng sabihin natin, total namatay na ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo, okay na, ligtas na tayong lahat. Hindi po ganon. Meron po tayong dapat na maging action para sa ating salvation. Number 1, tanggapin natin na tayo'y makasalanan. Aminin natin na tayo'y nagkasala. At hindi po pwedeng yung ating kabutihan o righteousness ay makapagtatapal para tayo ay maligtas. Hindi kailanman. Sapagkat ang tanging worthy na magtubos doon sa ating kasalanan ay ang dugo ng Panginoong Hesus. Sapagkat kung walang
danak ng dugo ay walang kaligtasan. At kung nauunawaan natin ito mga kapatid, dapat ang ating pinakang magiging action para sa ating salvation, hindi lang prior doon sa pagtanggap natin sa Panginoon, kundi araw-araw, oras-oras, every time na nag-commit tayo ng pagkakasala, kailangan natin aminin sa Panginoon. Lapit tayo sa Panginoon. John 14:6, "For I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me." At sa John 1:12, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos, kundi yun lamang tumanggap at sumampalataya sa Kanya binigyan karapatan maging anak ng Diyos. So napaka-importante yung action natin. Tanggapin natin, at kapag natanggap na natin ang Panginoong Hesus, siya na ang ating magiging abogado sa lahat ng mga akusasyon ni Satanas. Tayo ay anak ng Diyos, tayo ay ililigtas ni Jesus. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Galak na galak ang aking puso sapagkat ang isa sa aking maituturing na mentor ay nakasama natin. Okay na Diyos sa buhay ni Ma'am natin. Dumasa mo yan sa Bicol, kaya mahinig yan. Marawat, puro magayon yan. Basta Bicolano magayon yan. Kaya, totoo naman yun, di ba? Wala naman ibang terminong gumagamit ng salitang magayon kundi ang Bicolano. Kaya, Bicol magagayon talaga yan. Oo. Huwag naman magtampo yung mga Bisaya kay guwapat kayo hindi ay. Ako malilingin sa Bisaya kay guwapat yun kayo. At kung naman Bicolano, simple magayon. Basta ganun yun. Lahat ng anak ng Diyos ay maganda at guwapo. Purihin ng Panginoon. Dakilang Diyos, kami po ay dumudulog sa mga itong minsan pa at hinihiling Panginoon na samahan niyo po kami sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon, na patuloy na magbibigay sa amin ng pangunawa at higit sa lahat, Panginoon, pagtuturo kami patuloy na maging malakas, Panginoon, sa lahat ng aming kinakaharap po sa mundong ito habang kami naglalakbay, O Diyos. Tulungan mo kami, Ama, na maging bukas aming puso at isip upang aming patuloy na maunawa ng iyong programa at iyong plano para sa iyong iglesia. Salamat po lang ng Diyos sa pangalan ng Jesus. Amen. Magandang balik-balikan at pag-aralan natin mga kaibigan, yung programa ng Panginoon patungkol sa pagliligtas. Sapagkat mapasok naman tayo sa tinatawag na Semana Santa. Ano ba yung tawag yan? Semana Santa? Holy Week. Oo. Ang pinakang sentro ng paggunita sa kamatayan ng Panginoon, ang maituturing nating paalala o reminder sa atin na yung ating pong ginagawa ay hindi yung parang mga fraternity or clubs o yung mga organisasyon lang na nagsiselebrate dahil nagkaroon ng foundation na pundar yung isang organisasyon. Yung ating sineselebrate, yung ating paggugunita ay yung pinakang mahalagang plano, yung salvation ng ating kaluluwa. Sapagkat wala ng pinakamahalagang magiging desisyon ng tao sa mundong ito, kundi ang desisyon na ang Panginoong Hesus ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Sapagkat pag na-miss natin itong pinakang-importanting desisyon na ito, ay na-miss natin yung buong buhay natin. Kaya napakahalagang balik-balikan natin at pag-aralan ang tungkol sa plano ng Panginoon sa pagliligtas. Gusto kong balikan natin doon sa ating pong patuloy na pinakang basis, yung pagbagsak ng tao, yung pagkakasala ng tao sa Genesis. Kasi doon po makikita natin yung kabuuan ng plano ng Diyos. In spite na ang tao ay, sa kabila na yung tao ay nagkaroon ng pagbagsak o pagkakasala, ay hindi naman nawala yung preparasyon ng Diyos para muling papanumbalikin ang tao sa Kanya. Sapagkat ang nasabi doon tiyak na kayo ay mamamatay. Ibig sabihin, yung pagkamatay ay hindi physical, kundi yung relationship na naputol between God and human being. That's why, mayroon akong nabasa, nabanggit ko na ito nung nakaraan, na yung plano ng Diyos sa pagliligtas ay nakalagay sa lahat ng pangalan ng tao, simula kay Adan hanggang kay Noah. Akalain mo na yung mga pangalan ng tao na yun, nandoon nakapaloob yung plano ng Diyos sa kanyang pagliligtas. At gusto kong ulitin
At makikita niyo naman ito sa Google eh. Sabi dito, yung si Adam ang tawag ay man, si Seth ang tawag ay appointed, si Enos ang tawag ay mortal, si Kena ang tawag ay sorrow, si Mahalalel ang tawag sa kanya ay blessed God, si Jared ang tawag sa kanya ay shall come, si Enoch ay teaching, si Methuselah his deeds shall or his death, at si Lamech ang tawag sa kanya ay despairing, at si Noah ay tinatawag nilang comfort or rest. Pag binasa mo yung mga pangalan ng tao, yung pagkakasunod-sunod, yung genealogy nila, ang kahulugan pala nito, ang sabi dito ay, a man is appointed mortal sorrow, but the blessed God shall come down, teaching that his death shall bring the despairing comfort or rest. Sa kabuuan, tinutukoy dito na bagamat ang Panginoong Hesus ay namatay, pero ito ang magdadala ng comfort at kapahingahan. In other words, yung plano ng Diyos, simula kay Adan hanggang kay Noah, nadeklara ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangalan ng mga tao, yung pagkakasunod-sunod nila. Ito yung pagkakasunod-sunod kasi. At pagdating kay Noah, ang sinasabi doon ay magdadala ito ng comfort o kapahingahan sa lahat ng tao. So kung titingnan natin yung history, dahil alam natin na ang talagang intention ni Satanas ay walain or mawala yung nakahula sa kanya na yung binhi ng babae ang dudurog sa ulo niya, and therefore gagawin niya lahat ng paraan para talagang mawala yung hula laban sa kanya. Which is, ang akala niya sa pamamagitan ng baha na nangyari sa panahon ni Noah ay nadali na niya. Kung baga yung dudurog sa kanyang ulo. Hindi niya alam na doon pala na ang nakasakay doon sa barko ni Noah, nandoon pala yung magpapatuloy noong propesiya laban kay Satanas. Na yung binhi ng babae ang dudurog sa ulo ni Satanas doon sa Genesis chapter 1. And therefore, pag tinignan natin, kung pagpapatuloy natin yung kasaysayan, pagdating sa panahon ni Moses, alam natin na ganoon din yung ginawa, di ba? Si Moses ipinaanod, tapos ang intention patayin lahat ng mga bata sa Egypto na nagkakaedad ng mga kaedad ni Moses. Lahat ng mga bata. Trabaho pa rin sa Satanas yun. Para yung prophecy against sa kanya, doon sa Genesis 1, ay talagang mawala laban sa kanya. Then pagdating sa Panginoong Hesus, makita na naman natin na kanyang intensyon na namang patayin sa panahon, nagkaroon ng parang, di ba, sa panahon ni Herodes ba yun, yung lahat ng mga bata sa Jerusalem na nagkakaedad ng 2 taong pababa, simula nung makita ng mga pantas yung bituin, ipinag-utos ni Herodes na patayin lahat ng mga bata dahil hindi na bumalik yung mga pantas sa kanya. Na sinabi ni Herodes na kailangan pag nakita niyo yung bata, bumalik kayo sa akin, ako'y sasambarin. Pero ang intensyon ay para patayin yung mga bata. Nung hindi bumalik yung mga pantas, ang ginawa niya, iniutos niya sa mga opisyalis ng mga Romano na ang lahat ng mga bata na edad 2 taong pababa, simula nung makita ng mga pantas yung bituin, kailangan patayin lahat. So nangyari, na ang intention ni Satanas ay talagang mawala yung propesya din sa kanya na ang binhi ng babae ang dudurog sa ulo niya. Kaya lang, hindi pa rin nagtagumpay si Satanas sapagkat nailigtas na naman, naidala si Maria sa Egypto, di ba? Tapos doon ipinanganak, tapos doon nawala na si Herodes, saka bumalik ng Nazaret. Kapag tinignan natin, nabigo na naman si Satanas doon sa kanyang intention na mamatay yung binhi ng babae. At doon sa last part na na-pinpoint na niya kung sino yung binhi ng babae, which is ang Panginoong Hesus, mapapansin natin na doon sa kanilang confrontation habang si Kristo ay nagkaayuno, ipinakita doon na parang ito na ito na talaga to, yung dudurog sa akin. So ginawa niyo lahat ng mga panunukso para magkaroon na naman ng kabiguan ng tulad ng nangyari kay Adan doon sa Genesis na natukso si Eva na kumain doon sa bunga ng puno nakakaalam ng mabuti at masama. So ginawa ni Satanas yung lahat ng kanyang mga panunukso. Kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. At ang sagot ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa mga salita ng Diyos. Hindi na lang hanggang sa
3 beses siyang dinala doon sa pagtutukso na sinabi, kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, magpatihulog ka sa building na ito sapagkat nasusulat din naman sa mga aklat ng awit na kapag ka ikaw ay tumalo, aalalayan ka ng mga anghel. Pero hindi rin naman nagtagumpay si Satanas dahil pinalaya siya ng Panginoon. At nung sa panghuli, dinala siya sa bundok at ipinakita yung magagandang building ng Jerusalem at sinabi, ang lahat ng mga ito ay binigay na sa akin. Kung ikaw sasamba sa akin, ibibigay kong lahat yan sa iyo sapagkat pwede kong ibigay yan kahit kanino na gusto kong bigyan yan sapagkat yan ay akin. So ganoon ang ginagawang proseso ni Satanas para yung plano ng Diyos na pagliligtas sa mga tao ay mawala ng bisa. Sapagkat ang laging nakatanim sa utak ni Satanas, ayon sa Genesis, ang binhi ng babaeng ito ang dudurog sa ulo mo. Subalit hindi na naman nagtagumpay si Satanas. To the point na nakita na natin dito sa ating igugunita na Semana Santa, na pinatay na niya sa pamamagitan ng authority, sa pamamagitan ng batas, na ang nag-implement ay si Pilato. Alam na natin yung kwento na si Kristo ay ipinapakok sa cross dahil sa mga rason na ang nag-akusa ay ang mga Hudyo, yung kababayan mismo ng Panginoong Hesus. Ang lahat ng mga akusasyon laban sa Panginoon ay hindi naman talaga totoo. Ngunit dahil ang Panginoon ay isang perpektong tao, perpektong Diyos, nagsubmit siya sa batas. Hindi niya kinakailangang labanan ang batas sapagkat yung umiiral na batas ng panahon na yun. Batas pang relihiyon at batas pang gobyerno, nagsubmit siya. Pero sa kaisipan ni Satanas, yung kanyang ginagawa na ito ay kanyang tagumpay. Dito lumabas na ang termino natin ay bubo at tanga din pala si Satanas. Kasi hindi niya naisip na kapag napatay ang Panginoong Hesus, yun pala yung fulfillment ng pagdurog sa ulo niya. Sapagkat kung ang lahat ng batas na sinusundan ni Satanas at yun ang ginagamit niya para akusahan ng Panginoong Hesus, kahit sino mang mga Kristiyano, tandaan natin si Satanas ang accuser of the brethren. Dahil siya ang tagapag-akusa sa atin, araw-araw may kaso siyang isinasampa sa Panginoon. Isinasampa sa Diyos, aakyat doon sa langit tulad ng nangyari kay Job. At ang sabi niya, kaya mo naman yan pinagpapala, Panginoon, dahil kaya naman yan sumasampa sa iyo si Job sapagkat pinagpapala mo siya. Tingin ba yan na yan ang kanyang kayamanan ay mawala sa kanya, ewan ko lang kung sampahin ka pa niya. So pinahintulutan siya ng Diyos, di ba? Sa kabila nung nawala yung lahat ng kayamanan ni Job ay nanatili pa rin yung pagsamba sa Diyos. Akusa na naman si Satanas, kaya naman sumasampayan sa iyo si Job sapagkat subukan mo ngayong ang kanyang katawan ay lagyan ng sakit. Aywan ko lang kung sumampa sa iyo. So sa kwento nakita natin na talagang nakaranas si Job ng lahat ng uri ng parang napakasakit na pangyayari sa buhay. Alam naman natin yung kwento. Naubos yung kanyang kayamanan, yung kanyang buong pamilya ay halos nagkandamatay, at higit sa lahat yung kanyang asawa ay naging kontrabida pa sa kanya. Imbis na bigyan siya ng medicol kung masakit yung ulo niya, bigyan siya ng penicillin, hindi eh. Sinabihan rin, sumpain mo ng ang Diyos mo para mamatay ka na. Ang sakit nun, di ba, sa part ng mag-asawa, halimbawa. Pero ang lahat ng mga nangyari yun, alam natin, natrabaho ni Satanas sapagkat wala siyang ginawa araw at gabi, paroon pa rito sa mundo at maghahanap ng mga akusahan. Bantay po tayo mga kapatid sapagkat kung nakararanas tayo ng mga pagsubok, tandaan natin yung kalaban na doon, nagkasumbong sa Diyos, nag-aakusa. Kaya lang ang kagandahan. Dahil sa kabiguan ni Satanas na matukso ang Panginoon, dumating sa punto na sa sobrang galit niya, ipinapatay sa pamamagitan ng batas. At doon siya nabigo ng tuluyan. Sa kamatayan ng Panginoon, sabi nung sa binasa natin na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay kararanas tayo ng pansamantalang kalungkutan, subalit ito ang magdudulot sa atin ng comfort at kapahingahan. At natupad. Kasi kung hindi namatay ang Panginoon, ay hindi natupad yung mga nakasulat sa kasulatan. And therefore, useless yung pagpapagal ng lahat ng mga naglilingkod sa Diyos kung nakabase lamang doon sa kanilang self-righteous stand,
tulad ng ginagawa ng maraming relihiyon. Wala tayong maririnig sa iba't ibang relihiyon. Ang laging sinasabi, kung ikay sumami sa amin, ikay maliligtas. Wow, ha? Maliban ikaw ay sumali sa amin na hindi ka maliligtas. Wow, grabe naman. Pero yun ang pamamaraan, again, yung deception na ginagawa ni Satanas. Natitingin yung mga tao sa kanilang self-righteousness. Na hindi na itutuon ng tao yung salvation sa Panginoong Hesus. Kaya nga kung titingnan natin, paano tayo maliligtas ngayon? Alam natin na ang diablo ay araw-araw nag-aakusa sa atin. Pero ang ginagawa naman ng mga anak ng Diyos ay simple lang. Huwag natin kayahan yung ginawa ni Eva at Adan doon sa garden na hindi sila umamin sa pagkakasala. Ang kanilang ginawa ay nagtatakipan. Nagkakaroon sila ng sisihan. Ang unang sagot ni Adan sa Panginoon nung siya'y kinumpronta, nasaan ka, Adan? Panginoon, nagtago ako sapagkat ako'y hubad. Sino nagsabi sa'yo hubad ka? Ikaw ba'y kumain ng bunga ng puno na ipinagbabawal? Kasi itong babae, ibinigay mo sa akin. Binigyan ako, kinain ko naman. Sarap kasi. Hindi niya inamin. Naghanap siya ng masisisi. At pagdating naman kay Eva, ay bakit mo naman yung ginawa iba? Kasi naman itong ahas na ito Sabi niya, pag humawak daw kami nito, mamamatay kami. Sabi niya, hindi naman kami mamamatay, kundi magiging parang Diyos na nakakaalam ng mabuti at masama. So, hindi nila inamin yung kanilang pagkakasala. Ang lahat ng nangyari yun ay according doon sa utos. Siyempre, yung utos ay batas. Ay lumabag sila doon, pero hindi nila inamin. Kaya pagdating sa Panginoong Hesus, ano ang hinihingi sa atin? Simple lang, mga kapatid. 1 John 1:9. Ano nakasulat doon? If you confess your sin, He is faithful in just to forgive us and cleanse us for all unrighteousness. Aminin natin yung ating pagkakasala. At ang sa ganun tayo ay mapatawad at tayo maligtas. Sa Roman 10:9, ang sabi doon ay, kung ipapahayag ng ating mga labi na si Jesus ay namatay at muling nabuhay, ikaw ay maliligtas. And therefore, yung salvation ay meron po tayong gagawing aksyon. Hindi lang po pwedeng sabihin natin, total namatay na ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo, okay na, ligtas na tayong lahat. Hindi po ganon. Meron po tayong dapat na maging aksyon para sa ating salvation. Number 1, tanggapin natin na tayo makasalanan. Aminin natin na tayo nagkasala. At hindi po pwedeng yung ating kabutihan o righteousness ay makapagtatapal para tayo ay maligtas. Hindi kailanman. Sapagkat ang tanging worthy na magtubos doon sa ating kasalanan ay ang dugo ng Panginoong Hesus. Sapagkat kung walang pagdanak ng dugo ay walang kaligtasan. At ang ginagawa sa Old Testament, nung wala pa ang Panginoong Hesus, ang lahat ng mga pare ay inaatasan magwisik ng mga dugo sa altar at sa mga tao para sa kanilang pagtutubos at para hindi sila mapaparusahan. Tandaan natin na ang parusa o ang kabayaran ng kamatayan, ng kasalanan ay kamatayan sa Roma 3:23. At kung nauunawaan natin ito mga kapatid, dapat ang ating pinakang magiging action para sa ating salvation, hindi lang prior doon sa pagtanggap natin sa Panginoon, kundi araw-araw, oras-oras, every time na nag-commit tayo ng pagkakasala, kailangan natin aminin sa Panginoon. Lapit tayo sa Panginoon. 1 John 1:9. Upang magkaroon tayo ng assurance, whatever happen, mamatay man tayo or whatever happen, ay meron tayong assurance na ang Panginoon ang tutubo sa atin. Na hindi na tayo aasa sa ating righteousness. Hindi na tayo aasa sa lahat ng ating kabutihan, kundi aasa natin ang kaligtasan natin sa Panginoong Hesus. Kaya nga sinasabi doon sa paborito nating bersikulo, John 14:6, for I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. At sa John 1:12, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos, kundi yun lamang tumanggap at sumampalataya sa kanyang binigyan karapatang maging anak ng Diyos.
And therefore, sa atin, tayong tumanggap sa Panginoon, tayo na nagtiwala sa Kanya, ibig sabihin tayo yung mga anak ng Diyos. But how can we be a son of God? Kailangan may action din tayo para ma-i-considera na tayo ay anak ng Diyos. Hindi po pwedeng sabihin natin na, again, ipinakot ng Panginoon sa cross, ligtas na tayo, without doing any action. Meron tayong gagawin. Kailangan tanggapin natin yung kanyang sakripisyo. Kailangan paniwalaan natin yung kanyang sakripisyo. Sapagkat kung hindi natin ito gagawin, kahit yung kanyang sakripisyo ay para sa lahat, ay mawawalan din naman ang saysay para sa atin. Sapagkat sa John 1:12 nga po, yun lamang tumanggap at sumampalataya sa Kanya ang binibigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. And therefore, kapag hindi ka anak ng Diyos, hindi ka tagalangit. Dito ka sa mundong ito. At ang mundong ito, ang katumbas naman ito, pag pinag-usapan ang spiritual, pag hindi ka tagalangit, taga-saan ka? Tagalupa. May langit, may impyerno. Bakit taga-impyerno tayo? Kaya napaka-importante na magkaroon tayo ng aksyon at desisyon na tanggapin at paniwalaan ang Panginoon Yesus, ang kanyang sakripisyo sa cross. Sapagkat kung hindi natin ito gagawin, sabi nga kahit i-offer ko sa inyo ang lahat ng kayamanang meron ako, kung hindi ninyo tatanggapin, wala din naman, di ba? Kahit ako nasabihin natin ang pinakamayaman, ini-offer ko sa inyo, pero hindi nyo tinanggap, ano pakinabang nyo? Di ba wala rin? Ganun din po ang ginawa ng Panginoon Jesus. In-offer niya ang kanyang buhay sa mundo at ang sino mang sumampalataya o sasampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. But kung hindi natin ito tanggapin, wala rin itong kabuluhan sa atin. So napaka-importante yung action natin. Tanggapin natin at kapag natanggap na natin ang Panginoong Jesus, siya na ang ating magiging abogado sa lahat ng mga akusasyon ni Satanas. Wala namang masasabihin si Satanas sa Diyos bakit mo tatanggapin sa langit makasalanan naman yan si John Rap. Makilala ko man yan. Pero sabi ng Panginoon, Ama, huwag mo nang pakialaman yan. Ako nang bahala dyan, Tito. Sinagot ko na yan. Kasama yan doon sa mga sugat na tinamo ko bago ko sa cross. So yung ating kasalanan ay hindi natitingnan ng Diyos sapagkat sinagot na ng ating abogado, ang ating Panginoon Jesus. Kung kahit anong pagkakasala, anumang pagkasama-sama natin, dahil sa tayo ay naniwala at tumanggap sa sakripisyo ng Panginoong Jesus, ay sapat na yun na tayo ay tubusin. Kaya ang napaka-importanting desisyon sa buhay natin ay paniwalaan natin at tanggapin. I-confess natin. Sa Roma 10:17, ang sinasabi doon, kailangan ipahayag ng ating mga labi. I-confess natin na si Jesus ang Panginoon, siya ay namatay at nabuhay. Tandaan niyo ba itong manay natin na sa Bicol, baga minatubod ako. Minatubod ako sa Diyos namang makakamhan, kagibunin langit kasindaga. Di ba? Tandaan niyo yung pastor. Kasi nung mga kabataan ko, talagang ako yung nagdudulot. Pag ikaw nagdadasal, di ba? Naglilig ako niya dati. Pero yung iba nakalimutan ko. Pero yan ay eksakto mismo, yung tinatawag nilang Apostles' Creed. Yan ay pinagkasunduan ng lahat ng Bible scholars at lahat ng mga naniniwala kay Kristo, iba-ibang sikta man. Pero yung Apostles' Creed, yan yung dapat nating dinadala at pinaniniwalaan. Makikita niyo yung Apostles' Creed yan sa Google. Pag sa Bicol kasi natatandaan ko pa yan, I believe in God the Father Almighty, yung sabi. Sa Bicol, minatubod ako sa Diyos amang makakamhan, kagibunin langit at sindaga. Minatubod ako kay Kristo na ipinangidam ni Virgin Maria, pinangaki, nagadan, inilubog, nabuhay, liwat, nagtutukaw sa tuunin amang makakamhan, mabalik tiraray, tanganing husgahan ang mga gadan na sinabubuhay. Yun yung Apostles' Creed Binuo yung paniniwala ng Kristiyano at yun ang dapat nating pinaniniwalaan. Sapagkat yun talaga ang realidad. Hindi lang yung sabing Katoliko ang nagdadala ng ganoong pananampalataya o pinananampalatayanan. Kailangan dala-dala natin lahat ng mga Kristiyano yun.
sapagkat yung totoo. Sapagkat si Kristo ay namatay, nabuhay na muli, at siya ay nakaupo sa kanan ng Ama, at siya'y babalik upang siyang hahatol sa mga buhay at sa mga patay. At naniniwala rin tayo sa banal na Espiritu Santo na siyang magbibigay din naman ng buhay sa atin sa huling panahon. Di ba? At sa last part ng Apostles' Creed ay sinasabi doon na naniniwala rin ako kasi ang salin sa iba, Catholic Church, which means the Universal Church. Wala namang problema doon eh. I believe in the Holy Catholic Church. Sa ibang salin, I believe in the Holy Universal Church. Wala namang mali doon. But that is the truth. Yung Universal Church, yung Christian Church, o ang Iglesia ng Diyos. Hindi ko nagtalakay ng doktrina. Ang pinag-uusapan natin dito, ito yung pinaniniwalaan ng lahat ng Kristiyano. Para tayo magtinanong bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, alam natin yung stand natin. Tayo ay anak ng Diyos. Tayo ay ililigtas ni Jesus, hindi sa pamagitan ng ating katuwiran, sapagkat ang lahat ng katuwiran ng tao ay parang marting masahan lamang sa harap ng pangsabi ni Isaiah. Kaya importante lang yung stand natin bilang Kristiyano ay hindi tayo matinag, hindi tayo madadala sa kahit anong mga katuruan. Kailangan meron tayong tinatayuan, meron tayong tinitindigan na ito yung aming paniniwala. Bilang Kristiyano, naniniwala ako na bilang makasalanan, tinubos ako ni Kristo, at si Kristo na ipinaglihi ni Maria na nakaupo sa kanan ng Ama na siyang namamagitan sa atin laban sa mga akusasyon ni Satanas. Importante po yan mga kapatid. Maunawaan natin yung tinatawag na creed or Apostles' Creed. Ito yung ating paniniwala, yung foundation of faith natin. Upang sa gayon, hindi tayo nadadala ng iba-ibang katuruan. Ang kaligtasan natin ay nakasentro kay Kristo, at kapag may magtuturo ng iba kaysa turo na ganito, ay mag-isip tayo at mag-question tayo. Kaya importante again na yung Biblia ay patuloy natin inaaral. Joshua 1:8, dili-dilihin natin ang Scripture upang hindi tayo mailigaw. At kapag meron tayong gayong stand mga kapatid, ang ating pananampalataya ay mananatiling matatag dahil meron tayong sinasandalan na tinatawag nating solid rock. Isang matibay na bato ang sinasandalan ng ating pananampalataya. At yun ay walang iba kundi ang ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya yung Apostles' Creed ay nakaugnay doon sa ating pananampalataya kay Kristo. At yung kabuuan ng ating pananampalataya ay nakasalig doon sa tinatawag na Apostles' Creed. At yan ay napakahalaga bilang Kristiyano upang hindi tayo naliligaw ng kahit sinong nagtuturo sa atin. Importante, tinatanggap natin ang Panginoong Hesus bilang Panginoon tagapagligtas. Importante, pagka tayo nagkakasala, aminin natin at magpakumbaba, tanggapin natin tayo nagkasala at ipagkatiwala natin sa Panginoong Hesus ang pagliligtas sa ating mga kasalanan. Amen? Dahil natin siya po nagpapasalamat sa umagang ito sa patuloy Panginoon pagbibigay sa amin ng pangunawa tungkol sa aming mga desisyon, lalo-lalo Panginoon sa aming kaluluwa. Purihin kami, Ama, purihin kami, Diyos, sa iyong patuloy na pagbibigay sa amin ng pangunawa at lahat ng Panginoon ng aming pong aming pag-aralan ay aming pong pinasasalamatan at patuloy mo itong silyo at sa aming puso at isip. Ito aming dalangin sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Good morning and God bless.